Nahihirapan ka ba kung paano padamihin ang customer mo? Na parang nawawalan ka na ng pag-asa? Huwag kang mag-alala at tutulungan kita. Nag-research ako para sa'yo upang hindi ka na mahirapan pa. Ang customer ay napaka-importanting factor sa pagnenegosyo. Maliit man o malaki ang negosyo mo, ay dapat alam mo kung paano sila dumami at babalikan ka. Ang customer mo ay sila ang buhay ng negosyo. Kaya huwag na nating patagalin pa at tapusin mo hanggang dulo. Kasi bibigyan kita ng bonus tips. 8 paraan kung paano dumami ang customers at babalikan ka. Number 1. Maging tapat. Narinig mo na ba ang katagang honesty is the best policy? Kapag honest ka sa customer mo, ay siguradong babalik sila sa'yo. Kahit ikaw naman siguro, di ba? Kapag bibili ka, ay mas pipiliin mo ang honest na tendera na kahit hindi mo bilangin ang sukli, ay tama ang ibibigay sa'yo. Ganyan din sila. Gusto nila na honest ka. Halimbawa, kapag bumili sila ng 1 kilong bigas, ay dapat 1 kilo din ang ibibigay mo. Hindi yung may 1 guhit na bawas. Sabihin mo man o hindi, ay malalaman pa rin yan nila. Kaya, be honest palagi para pagkatiwalaan ka ng customer mo. Number 2, mag-survey. May ideya ka ba kung anong ibig kong sabihin? Simple lang, tanungin mo sila sa kanilang feedback. Pakinggan mo ang kanilang opinion or suggestions para sa iyong negosyo. Para lalong babalik sila sa'yo. Sa pamamagitan ng survey, ay malalaman mo kung ano ang gusto at hilig ng customers mo. Ang survey ay isang series of questions na sasagutan ni customer. Pwedeng isulat mo sa papel, gawin mo online, or tanungin mo na lang face-to-face. Dito mo din malalaman kung gaano mo sila nasasatisfy. Halimbawa na tanong sa survey ay, gaano ka nasasatisfy sa pricing ng aming negosyo o produkto? A. Very satisfied. B. Satisfied. C. Disappointed. D. Very disappointed. Dahil dyan, malalaman mo kung ano ang iyong gagawin para dadami silang dadayo sa'yo. Ang layunin ng survey ay hindi para magbinta, kundi malaman mo ang saloobin ng customers mo. Pagkatapos mong mag-survey, ay ipunin mo ang kanilang sagot at hanapin mo ang pattern kung paano makatulong ito sa pagpaunlad ng iyong negosyo. Number 3, magkaroon ng emotional attachment. Ano ba ang emotional attachment? Ito yung feelings mo at feelings niya ay konektado. Yung hindi lang ang negosyo mo ang iniisip mo, kundi kung paano sila matulungan ng business mo. Ipa-feel mo sa kanila na komportable sila sa'yo. Sa ganyang paraan ay magigilt silang talikuran ka kasi na-attach na sila sa'yo at sa business mo. Ang emotional attachment ay maipapakita mo sa pamamagitan ng pagtanong na, kamusta ang araw mo? Kamusta ang buhay mo? Okay ka lang ba? O kahit anong tanong pa na maipa-feel mo sa kanila ang care mo. O di ba kahit sa iyo yan gawin, ay babalik-balikan mo siya kasi na-feel mo ang kabaitan niya. Sabi nga ni Noman Ahmed, the top social media voice, building emotional bridges, cultivating loyalty through psychology of connection. Number 4, mag-promo. Ano ba ang napapansin mo sa bigatin na businesses? Mayroon silang buy one, take one, buy two, get one free, or discounts. Napapansin mo din ba ang Shopee at Lazada na meron silang shipping vouchers every 15th and 30th? Kasi ito ang kanilang paraan upang maengganyo nila ang buyers na bumili sa kanilang
app. Tapos yung sellers sa Shopee or Lazada ay nag-o-offer din ng discounts. Yan ang dahilan kung bakit nagpo-promo sila. Pero kung halimbawa ikaw ay nasa sari-sari store at maliit pa lamang, ang pwede mong gawin ay magbigay ka ng free candy every December sa mga bata. Simple lang pero matatandaan kanila. Gets mo ba? Comment naman kung na-gets mo. Salamat. Number 5. Show appreciation. Simple lang itong gawin. After nilang bumili sa'yo, ay magpasalamat ka. Saying thank you sa customers mo ay may malaking impact na sa feelings at araw nila. Simple lang, no? Pero minsan nakakalimutan mong sabihin. Pwede mo ding sabihin na, have a nice day. Kahit sa anong paraan ay okay lang. Basta ipakita mo sa kanila ang sincerity ng iyong pagpapasalamat. Instead na maging suplada ka, ay bigyan mo sila ng magandang mong smile. Malay mo, di ba, may pinagdadaanan pala sila. At least, nakatulong ka sa dinadala nila. Walang mali sa pag-a-appreciate at mabuting negosyante. Ang mali lang kung inaabuso ka na ng customers mo at hinahayaan mo lang. Number 6, alamin ang iyong kakompetensya. Sa mundo ng business ay hindi mawawala ang kakompetensya. Pero hindi ibig sabihin nun ay lugi ka na kaagad. Kaya sabi ko nga, alamin mo kung sino sila para malaman mo kung paano ka maging kakaiba. Kapag natukoy mo na, mapapadali mo ang iyong diskarte at alam mo na kung saang banda mo dapat gagalingan. Nabasa ko nga, sabi ni Richard Branson, screw the competition. Focus on good customer service. Kaya, kahit madami pa ang kakompetensya mo, kung stand out ka sa customers mo, ay babalik-balikan ka pa rin. Number 7, patuloy ang improvement sa strategy. Bakit part ito para dumami ang customers mo? Ang sagot ay para hindi ka mahuli sa trend at mapag-iwanan ng panahon. Kapag hindi ka nag-i-improve at ang ibang business ay nag-i-improve, ay uubusan ka ng customers. Tayong mga Filipino ay nature na natin ang curiosity at gusto natin ay palaging bago. Kapag nasa old model ka pa rin, sa tingin mo, papansinin ka pa ng tao? Kung sa iba ay maganda ang nakukuha nilang produkto at serbisyo, sige nga, tanungin mo ang sarili mo. Sa pag-improve ng negosyo ay pwedeng sa packaging kapag malaki na ang business mo. Kapag maliit pa ang business mo, pwedeng magkaroon ka ng online page at delivery na lang. Na kung noon ay kailangan pa nilang pumunta sa pwesto mo. Nakikita mo ba ang convenience na binibigay ng improvement? Pag-aralan mo. Number 8, o huling paraan kung paano dumami ang customers mo at babalikan ka. Bigyan pansin ang loyal customers mo. Minsan kasi sa kakabisi natin maghanap ng customer ay nakakalimutan na ang loyal customers natin. Ang loyal customers mo ay nagbibigay ng benta sa negosyo mo. Kapag nakalimutan mo sila, instead na dadami ang customer mo, ay mababawasan ka palalo. Bakit? Kasi na-feel ni loyal customers na wala ka nang pakialam sa kanya. Ngayon na naramdaman niya ito, may chance na hindi na siya babalik sa'yo at ang malala pa ay baka sasabihin niya sa ibang tao. Paano ka magpatakbo ng negosyo mo? Alam mo ba kung ano ang word of mouth? Ito yung pag-share ng customers mo ng opinion niya sa business mo. Kaya ganyan kahalaga ang loyal customers. Sila ang word of mouth ng negosyo mo. Isa din sila na magagamit mo sa iyong marketing. Gaya ng pangako ko, bibigyan kita ng bonus. Galingan mo pa sa pag-promote
ng negosyo mo. According to Henry Ford, stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time. Ganyan kahalaga ang marketing, kaya galingan mo pa. I-market mo ang iyong negosyo para malaman ang brand mo o produkto o serbisyo mo. Dapat malinaw mong naipapaliwanag sa kanila kung anong benepisyo ang makukuha nila sa produkto mo at bakit dapat pipiliin ka kumpara sa competitor mo. Kapag na-highlight mo ng tama, mag-uumpisa na silang mag-research at maging interesado sa business mo. At possible na maging customers mo na sila at kung bakit pipiliin ka. Marami bang aral ang nakuha mo? Kapag oo, ako naman ang hihingi ng favor na mag-comment ka kung anong natutunan mo. Salamat. Ang negosyo ay nagiging tagumpay kapag alam mo kung ano ang iyong mission, vision, at goals. Sabi ko nga, ang pagnenegosyo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi dapat magbigay ka sa tao ng value. Ang goal ay hindi lang dapat kumita o magbenta. Kapag yan ang mindset mo, siguradong ang pera ay lalapit sa iyo. Kaya kung natulungan kita, don't forget to like, share, and subscribe para matulungan mo din akong spread ang video na ito. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.